taas ng tulay, kitang-kita ang mabilis na galaw ng mundo. Sa bawat liwanag at ingay, may dala itong pagsubok na dapat harapin. Hindi ko tuloy mapigilang isipin. Ano ba ang mangyayari sa buhay ko? Ate, patingin mo ito. Likas sa akin. Oh, saan ba yan? Hey ma'am, this is Reno Mir at kanina pa. Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo? Nalakit ka sa'yo, ano pangalan? Sino? Nasutulat lang po ako kasi kahit masabi na sa mga report. Oh, ano ginawa ng teacher mo? Napapalitan niya. Tapos, ito. Ay, lumagin ka pala. O pala. Ate, paano ba yung mga kay Jason? Hindi niyo pa ba na pag-aaralan yun? Hindi pa, di pa congrats. Sige, later on, mag-review tayo tungkol doon, okay? Sige. Ako later after nun, mag-dessert tayo. Uy, wala. Let's go. Ano? Iho, ba't ikaw ba naman? Bigyan na yung guide ng teacher niya. Hindi mo naman birthday na yun, hindi po kasi nakasagot siya kanina dun sa test nila, kaya pinigyan siya ng reward. Magaling? Galing mo naman, Nino. Sige, Ina. Maghain ka na naman. Pauwi na tatay mo. Sige po. Tapos, nagkaroon din po kami ng quiz kanina sa Math at 18. Ha? Perfect po ako. Hindi pa ako naglalagay niyan, Ma. Talaga? Oo. Yapo mo na yan. Syempre, manis yun. Talaga talaga. Ay, last po. Last ka. Hindi dumating ang asawa mo. May asawa ba ako? Kakatanda ko, wala akong asawa. Kasi kung paano mo may bato yung pagkain para akong aso Kakawin pa lang, sumisigaw ka na. Ano bang pagkain to? Pagkain ng aso? Pagkain ng tao yan. Bakit? Kung pagkain ng tao to, malamig Di mag-init ka! Hindi ko pa kaya sagot mo ako? Tama na! Para namang hindi pamilya Ba? Makasagot ka Huwag mo siyang ganyan Pagkamat lagi namang nagmamanman ang kaguluhan sa pintuan, hindi ito alintana upang tuluyan kaming malugmok. Ang mga araw at gabi na babalot ng pakikibaka at pagsulong. May mga oras man ng paghihirap at pagkabagot. Tuloy pa rin ang buhay. Hindi kailanman susuko dahil wala namang kaming pribilehiyo upang gawin yun. Pero tulad nga ng sabi nila, di kailanman nananatili ang kasiyahan. Magmula noon, isa ka na sa mga top students sa klase. Pababa na ng pababa yung mga grades mo. Puro reklamo sa akin yung iba mong teachers at kaklase na kung di ka raw libad sa klase, hindi ka naman nakakapagpasa ng mga outputs. Nagpapabaya ka na yata sa pag-aaral. Sorry po, Ma. Abawi naman po ako susunod. Naku na, wala nang susunod. Grade 10 ka na ngayon. Hindi na oras para magliwaliw. Hindi kasing lawak ng mga teachers mo ngayon ang mga teachers mo sa senior high. Nasa sayo na yan ngayon kung magpapariwara ka o aayusin mo yung buhay mo. Sorry po, Ma. Sinusubukan ko naman po yung mga Kailan kaya matatapos ang problema? Bakit ba ang daya ng buhay? Ginagawa ko naman ang lahat. Binibigay ko naman ang lahat. Bakit palagi na lang ako nagkakaganito? Ano ang ginawa ko para kailangan ko maranasan ang lahat ng ito? Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Puro na yung hirap! Lahat na lang sa akin! Puro sakit! Hindi ba nila alam? Takot din ako! Natatakot ako sa tao ako! Nasasaktan ako ng sobra-sobra!
Tulog na. Tao po! Tao po! Tao po! Ano ba, hinaan mo? Nandito si na mama ngayon. Pwede ba akong stay sa England? Bakit? Pwede ba? Kakapagod na kasi. Parang wala na akong kakampi sa mundo. Awit pa kami yung kapat. Kaya sana, papayagan. Kahit ngayon lang. Sige na. At dahil sa mundong pakiramdam mong kalaban mo ang lahat, bilang lamang ang mga taong matuturing mong iyong pahinga. Bes! Okay ka lang? Patapos lang naman. Gusto mo, punta ka muna sa clinic? Hindi naman. Sure ka ba? O, tara na sa bathroom. Kahit di lang. Sure. Amin na ating bag mo, parang ang bigat-bigat. Umaga pa lang, stress ka na. Grabe dami mo dala, no? Bayin ako manhabang malakas sila. Sure, kaya mo sa loob, ah. Sige. Sige mo mo. Bes, andyan na sila. Pasok na tayo. Ano ba? Uy! Te, kunyari. Pasok tayo. Bes! Easy! Hada! Easy ka Ang ingay naman? Nurse! Nasaan ba ako? Bes! Hello? Bes! Kilala mo ba ako? Bes! Ay, kanina ka pa namin ginigising, tapos nalaglag ka pa. Nagsusuka ka pa nga kanina, eh. Ano ba nangyayari sa'yo, Bes? Since saan ka pa nagsimula magsuka? Kanina umaga lang. Nagpa-check up ka na po ba? Ano ba yan? Tingin nga. Ano ba ito? Ano ba ibig sabihin? Hindi po pwede yun. Huwag niyo po ako tinatakot. Ano? Hindi po ako nagsisinungaling. 2 lines indicate that you were in fact pregnant. Baka naman po nagkamali lang yan. Kanina nung nagsuka ka, that's morning sickness. Much better kung sabihin mo na to sa mga magulang mo para may makatulong sa'yo. Nasa developing stage ka pa lang, pati yung katawan mo. Pero may makakasama ka na sa developing stage na. Bes, huwag kang mag-alala. Nandito lang kami. Tulungan ka namin. Hoy! Ano ba yan? Tatalo na lang yung mananakawan mo! Hoy! Ay! Akin na to! Sorry po, hindi ko po sinasadya. Ano hindi mo sinasadya? Kinuha mo nga eh! Hindi mo sinasadya ah! Dahil dito! Dito ka nga! Ano yung ginagawa niyo kanina? Ako nakakapunto sa ito. Gusto ko tumala. Ha? Ako naman po. Pag lumaki ka, kita mo lahat. Pag hindi lang, sa mo. Naintindihan mo. Ikaw. Ito sa sport, kahit sa isa na malam. Ano mo kasi ako makain? Tama kasi ako makain. Okay. Ano ka magkulang? Lahat ako. Iwan ko nila ako sa akin. Pati na siguro ako mahal. Bakit siguro?
Ito ba, ate? May pamilya ka pa ba? Oo, Ha? Tatay na tatay nanay. Nanay ko, tatay ko eh. Hindi mo na kami. Kasama ka ako sa buhay? Sa kampala to. Pati sa Kapatid ka pala eh. Ba't gusto mo magpakamatay? minsan kapag gusto mong piliin ka ng mundo. Pero ayaw ka talaga eh. Pang mawalan ka ng saya. Punong-puno ng mahal sa mundo. Isa ko. Iwan din ako ng jowa ko. Lahat ng mga kaibigan ko yung wala. Scholarship mo halos. Ang mawawala na din. Kaya tatanungin mo ako bakit gusto ito magpakamatay? Bakit hindi? Magsubok lang po yan. Rada na ako. Wala ka sa yan. Ako nga. Wala na. Pero, gusto ko pang manatili sa mundo. Kasi natakot lang ako. Kapag ako lumisan na, wala makakaalala sa akin. Yung wala na bang iiyak sa puntod ko. Mayroon palang mga tao na mas malala sa lagay ko. Kapagod. Teka. Oh, Ate, you're here. si tita. Ah, naalis. Okay, sige. Ikaw ba? Kumusta ka? Bihit ka ba? Opo, lagi. Sige. Wait lang, bigyan natin ito ng bakal. Okay na yan, ha? Salamat po, ate. Sige, tara. Uy, tama na muna yan. Pahinga muna tayo. Kumain muna kayo para may lakas tayong gumawa kami. So, kanina ka pa focus dyan. Kain muna, pahinga muna. Uy, ang sarap, ate! Wow, the food looks so delicious. Salamat po, ate. This place always has the best of foods. Nasaan yung wallet ko? Ate, nag-complain. Huwag mo akong anin dyan. Asan yung wallet ko? Teka! Huwag kang gumawa ng eksena dito. Ano eksena? Pamamahay mo to? Huwag mo akong sigaw-sigawan. Naghahanap lang ako ng wallet ko. Tinago ko yun kanina. Kung may problema ka sa akin mo idirekta, huwag sa bata. Hindi niya naman alam yung hinahanap mo eh. Siya nga nang uli nakakita ng wallet ko eh. Huwag mo akong taasan ng boses. Hindi ka tinataasan ng boses kasi... Kailan ko kaya ulit mararanasan ang saya ng pagiging bata? Na ang tanging responsibilidad lamang ay pag-aaral at pagiging masunurin sa magulang. Kailan ko kaya muling masisilayan ng makulay na buhay? Yung anak ko kaya? Mararanasan kaya niyang saya ng pagiging musmus at pagkabata? O di kaya'y manahin din ng masamang kapalarang inabot ko? Love. Kumusta ka na?
lagi kayong nasa likod ko? Kung ganun, ba't mag-isa lang ako naghihirap? Paano niyong nakukuhang magsaya sa habang lunod na ako sa walang katapusang problemang binabato ng lintik na mundong to? Pero anyway, nakita mo ba yun kanina? Uy, akala ko ako nga lang nakapansin eh. Yung ba sarap pala ng buntis yung Joanna? Oo, alam mo ba, balita ko, mayabang daw yung babae. Eh, porkit nasa star section lang naman siya. At saka isa siya sa mga top students dati. Sus, eh ba yung iniwan ng tatay tapos namatay ng nanay? Yeah, tsaka alam mo, sabi nila, may suntik daw yung kapatid nun. Naku, kawawa talaga yung pamilya nila. Buntis na nga siya eh. Wala na nga makain tapos madadagdagan pa yung palo niya. Kaya siya sa pamilya niya. Totoo, girl. Pero alam mo, for all I know, makikipag-break na sa kanya yung jowa niya. Eh, paano ba naman, nagpapapansin na sa akin ng lalaki? Tama ka dyan, girl. Mas pipiliin ko yung mga anghel kaysa sa pokpok na yun. Di ba siya yun? Hayaan na. Wala namang teacher magsasayda sa kanya. I mean, come on. Who's gonna listen to a knocked-out teenager who wasted her life away anyways? Ba yan? Sa isang iglap, pwedeng mawala ang lahat. Sa isang iglap, matatapos ang lahat. Lahat ng paghihirap, pighati at sakit. Pati na rin ang saya, tuwa, kilig at sabik. Mahirap lumaya kung ayaw mong magpalaya. Kaya nung kumapit na ako sa hawakan ng tulay, hindi ko labos maisip na itutuloy ko siya. Itutuloy kong lumaya sa lahat. Uy! Ginagawa mo! Napapaliw ka na ba? Ako nga wala kang pambili sa pagkinabahan mo sa araw-araw tapos ikaw magpapakamatay ka ba? Salamat sa pakiyat! Muna niya kita kaibigan! Paano kung sarili ko naman ang piliin ko? Masama ba yun? Ilang taon ko nang pinipili ang iba. Ikasasama ba ng iba kung ako naman muna? Ikasasama ba ng Diyos kung sa unang pagkakataon magiging makasarili naman ako? Hindi ko na makilala ang sarili. Wala na yung dating ako. Nakita ko na lang ang sarili kong hinahanap ang lugar na dapat sana'y bubuo sa huling sandali ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi nakatapusan ang aking hanap. Sa sandaling ito, kahulugan naman ang hanap ko. Marahil, kahulugan sa miserable kong buhay na ito. Kahulugan sa lahat ng nangyayari sa paligid. Higit sa lahat, kahulugan sa damdaming nararamdaman ko ngayon. Pangungulila. Ngunit, saan naman? Marahil sa pulubing ito, mahirap mang aminin,
Pero nagpapasalamat ako sa batang ito. Sa murang edad ay namulit na siya sa karahasan ng realidad. At sa pagnanais ng pagkain, nakilala niya ang isang privilege na gaya ko. Na kung tutuusin ay pwede naman niyang lampasan at nakawan na lang ang susunod na may burger sa gilid para hindi na maperwisyo pa. Pero pinili niyang mapanatili. Subukan mo lang. 2 buhay na kasalali ngayon. Sige ka. Kaya mo ba naisip? Dalawa kayo? Kailan mga anak ka na? Di mo ba naisip na dati dalawa na kayo? Ikaw, tsaka yung kapatid mo. Kaya kayo, nalaman na sila kung kailangan ng tulong mo. Piliin mo sila. Piliin mo ang tama. Okay, kalat na yan. Kalat na. Bakit naman? Pag ikaw minoldo kung di man nagtatapos, kung may tatapos kung saan-saan, ang mundo yung baba. Kasi nakita yung katawan ng dalawa mo, kahit na, gawa mo naman ang patag, walang gusto mo kanyang lamay, kaya naman sa libig niya. Ano din yan? Okay, kung ayaw mo yung tapon, bahala ka. Bahala ka dyan, ha? Basta kung tapon kung saan-saan. Sa murang edad, namulat siya sa katotohanan ng buhay. At dahil dito, sa murang edad rin siya kinuha. Sapat na ang higit 1 dekadang pananalagi niya sa mundong ito para kunin. Pero kung iisipin, ganito rin kaya ang ibang tao? Ikaw, ako. Lahat kaya tayo ay may oras lang sa mundong ito? Kung oo, edi dapat pahalagahan natin lahat ng mayroon tayo. Kung gaano tayo nahihirapan, kahit na ganon, kahit ganon kasakit ang realidad. Kung pipiliin nating manatili, ang lahat ng sakit ay magbubunga rin ng kaginhawaan. At kung pinili nating mabuhay muli, sa isang iglap ay mahahanap rin natin ang kasiyahan at kahulugan ng buhay. Kahit na hindi mo ito inaasahan. Tao po! Tao po! Ate! 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 Si Ana nasa labas! Alisin mo! Ate! Wala na po talaga dito yung kapatid niyo. Umalis na lang po kayo bago po kayo makita ni ate. Sandali lang talaga. Kamusabi ko lang siya. Hindi nga po eh. Pasensya na po talaga. Wala po dito yung kapatid niya. Talaga naman yan. Paalisin mo! Wala ka mo rito yung kapatid niya. Tingnan natin kung matigas yan. Ate! Hello? Hindi ka ba nakakaintindi? Wala nga rito kapatid mo eh! Sandali lang. Matapos mo siyang iwan? Ate ba?
Ano naman? Di ba yun nga, makikipabati na nga ngayon eh. Eh, wala nga rito eh. Nandiyadyaan siya. Sige na, payagan mo na. Iniwan mo na siya, di ba? Pero, wait lang. So, nataka siya ng asthma matapos siya mag-away. Ngayon, nag-worsen yung kondisyon niya. Hindi pneumonia. Wala na kaming pantustos. Kasi si Mama galing Canada, hindi na nagpapadala. Ngayon, napilitan kaming pagalingin na lang siya dito. Kaya kilupok na rin namin siya. Kahit na hindi mo ito inaasahan, ang pagkakataong magpatuloy ay magpapakita rin sa iyo. Ano man ang maging paraan nitong kumatok sa iyong puso, pagbuksan mo siya at sundan. Ang tulay tungo sa masaganang buhay na puno ng saya ay lalapit rin. Huwag ka lang matakot na simulang umapak patungo dito. Naghihintay na ang tulay mo. Siguro, una kong gagawin is makinig ng gabay sa Diyos at magdasal. Kasi talagang Diyos is palagi lang nandyan sa tabi natin at nandyan para sa atin. Kung ako yung nasa kalagayan ng bida, siguro dahil nagawa na to na nandito na yun eh. Hindi mo na matatanggal yun eh. Ang gagawin mo is panindigan mo. Kung ano yung nagawa mo, panindigan mo. Kasi, hindi naman kasalanan yung mismong bata. At mas lalong hindi din naman kasalanan ng kapatid niya na nangyari sa kanila. At sa kanilang pamilya, dalawa na lang sila. Sila na lang dalawa talaga ang pamilya doon. Kaya dapat, hindi na nila iwan ang isa't isa. At mas lalo pa din akong pagtibayin dahil yun na lang yung pamilya namin. Diba? Kaya, panindigan mo yung anak mo. Panindigan mo din kung sino yung pamilya mo na nandyan. Yung kapatid mo. At kung mahirapan ka man, lahat ng yan magagawa ng paraan kung pagpupusigin mo talaga at isipin mo. Kahit sobrang hirap ng buhay, kakayanin mo. Kasi kailangan. Ayun. Kaya ang mapapayo ko lang is, huwag kayong mag-give up. At palagi lang kayo maging matibay. Kahit sobrang bigat na, kahit sobrang laki na nandyan na sa harap mo, palaging nandyan, kailangan pa rin pagtibay sa sarili mo. Kasi, yun lang, meron ka at pati yung pamilya mo, yun nandyan. Ayun. Kung ako ang mapupunta sa solusyon ng bida, una sa lahat ay ang kakausapin ko siguro dahil wala na nga akong mga magulang is yung mga teachers ko. So makikita naman natin sa short film na may part doon na yung teacher parang pinagalitan niya pa yung bida kasi hindi niya alam kung ano yung nangyayari. So para sa akin, ang mga teachers kasi natin ay tumatayo bilang second parents natin. So dahil wala na nga akong parents, sa kanila ako mag-open up. Dahil maganda din naman kung sa kaibigan natin mag-open up. Pero let's be real, hindi naman kasi sa lahat ng panahon, especially sa age na meron tayo ngayon, ay matutulungan tayo ng kaibigan natin in that kind of way. At least yung mga teachers natin, meron silang financial capabilities and adults na talaga sila na pwede tayong tulungan at pwedeng tumayo as legal guardians natin. Siguro po kung ako ay nasa posisyon, ang una kong gagawin, bilang isang Katoliko ay hihingin ko po yung gabay at patnubay ng Panginoong Diyos. Kasi sa bawat daan na ating tatahakin, ang unang-unang kailangan natin is ang gabay mula sa Diyos. And lalo na kung nasa isa kang mahirap na sitwasyon, di ba ang pinakamaganda mong unang gawin is humingi ng tulong mula sa Diyos. Pangalawa siguro is
tatanungin ko yung mga magulang ko kung ano yung pwede kong sunod na gawin. Kasi ang bawat laban naman ay hindi dapat pansarili lamang. Kailangan mo din ng suporta mula sa pamilya o kung di naman sa pamilya, pwede sa kaibigan. Kasi mahirap na isi-shoulder mo lahat ng mga bagay na gano'n nang mag-isa ka lang. Mababaliw ka talaga sa totoo lang. And para sa kabutihan mo and para sa kabutihan na rin ng baby, of course, kailangan mo ng malakas na support system. So, ayun. Ang una kong gagawin, kung ako nasa posisyon ni ate, syempre makikipag-ano muna ako. Kukonsult muna ako sa mga friends and doctors. Kasi as professionals, ang doctors ang may mas maraming alam sa ganitong sitwasyon. Ang mapapayo ko naman sa kanya, sa maagang nabuntis, syempre huwag kayong makikipagtalik ng maga, tapos dapat may alam tayo sa sex education. First of all, malabo naman kasing mabuntis ako. Pero, kung mangyayari yun sa akin, siguro, manghihingi ako ng advices sa mga friends ko. And, seeing na yung role ni Lori dun sa may short film is very secretive siya sa friends niya, hindi ko yun gagawin. Instead, mag-voice out ako sa kanila since ulila na nga ako and yung kapatid ko is kailangan niya rin ng care and hindi ako pwedeng mag-rant sa kanya or maging burden sa kanya yung mga thoughts ko. Kaya instead sa friends ako, magre-rely and also for sure, ang masasuggest sa akin ng friend ko is mag-consult sa mga doctors and yun siguro yung possible na gagawin ko if nasa sitwasyon ako ni Lori. Kung ako man ay malalagay sa same position kagaya ng bida sa short film, unang sa lahat, aking gagawin ay maghahanap ako ng tulong malamang. Kasi I believe na whenever someone is in that position, they have or parang needs na kailangan talaga matugunan. For example, psychological and physical needs na hindi naman kakayanin matugunan lang ng a person by themselves. So, para sa akin, ang magandang solusyon dito is to find someone that can help, find the agencies that can help you, friends, and not just in those kind of ways, but also financial support. I think the context is the most important part of this. People who have experienced this have their own reasons and background. No one can be the same in this. And so nothing I can say to them is a bit broad, so forgive me, but I want to have as much as possible. No matter your problems, whether it be personal, outside of your control, or anything like that, you should try to find people that you can care about and that can care for you, that you can trust. Because even if you're suffering through horrible things, having at least someone there with you can lessen the burden. Grabe tayo pa talaga nakapagpuntis. Siyempre naman, have to take accountability for our actions. Kaya, ayun. Di ko iiwanan yung parang girlfriend at relationship ko. Tapos, Supportahan natin. May pananagutan talaga tayo. Kasi consequences ng action natin. At isusuportahan ko naman kung ano decision niya. Kahit ipa-ampon, parang gano'n. So, pakita natin commitment na yun na kaya natin sila. Hindi tayo iiwan. Hindi natin sila iwan. Hindi tayo mag-iiwan. Mga ganong bagay, ayun, take account, then be committed to your partner and your child. Pero kung importante, huwag mo kakalimutan na natin ang Diyos para gawin ang kailangan. Papataltan ka palagi ng Diyos. Diyan pa naman yung ibang member ng pamilya. At meron na nasusuporta sa iyo pag di mo na